Hello science fans! Minsan, mahirap mag-statistics at nakakalito pa ito. Bakit nga ba natin siya kailangan gawin pag tayo ay nagre-research? Ang statistics ay parang isang toolkit na tumutulong sa ating mga researchers na mas maintindihan ang data na nakolekta natin habang tayo ay nag-eksperimento or nagsasurvey. Nagagamit natin ang statistics para ma-organize ang information na hawak natin, makita kung meron nga bang mga patterns or connections sa ating data, at para ma-check kung reliable ba ang data na nakolekta natin. Kung baga, ang statistics ang siyang nagtatransform ng isang grupo ng mga numero into useful insights na pwede nating pagkatiwalaan. Pero ano nga bang ibig sabihin ng resulta ng mga statistical tests? At paano natin siya magagamit para mag-transform ng isang grupo ng mga numero into useful insights na pwede nating pagkatiwalaan? Pero bago ko po sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong viewers. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. And I have made peace with the fact na ang math ay isang consistent part ng pagiging isang siyentipiko. Isa rin po akong guro, and I love to show my students kung gaano ka-powerful ang isang magandang research plan. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan nililinaw natin ang mga myths at maling pagkakamali tungkol sa research process. Ano na nga ba ang pinakamadalas na gamitin ng mga statistical tests? Ang t-tests ay ginagamit para makumpara ang average or means ng dalawang grupo para malaman if they are significantly different sa isa't isa. Kunwari, merong isang guro na gustong i-check kung effective ba ang isang bagong paraan ng pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Pwede niyang gamitin ang t-test para tingnan kung mas mataas ba talaga ang test scores ng mga bata pagkatapos nilang dumaan sa bagong paraan ng pagtuturo o kapareho lang ba nito ang average ng kanilang mga test scores noong lumang paraan pa rin ng pagtuturo ang ginagamit. Ang ANOVA or ang Analysis of Variance naman ay kahawig ng t-test, pero ginagamit ito para i-compare ang mga means or averages kung meron tayong tatlo or mas marami pang grupo. Kunwari, meron tayong isang psychologist na gustong makita kung iba-iba ba ang levels ng anxiety na nararamdaman ng mga estudyante depende sa kung anong pressure ang merong kinakaharap sila. Kunwari, familial pressure, academic pressure, at societal pressure. Ang ANOVA ay makakatulong para ma-check natin kung meron bang significant differences o pagkakaiba ang anxiety levels across these groups. Ang chi-square test naman ay para makita natin kung meron bang significant association across categorical groups. Kunwari, sa isang pag-aaral ng smoking habits at lung cancer risk, pwedeng gamitin ng mga mananaliksik ang chi-square test para ma-examine kung may connection ba between smoking status, such as smoker o non-smoker, at lung cancer diagnosis, such as yes or no, among a group of participants. At ang correlation analysis naman ay nagme-measure ng strength at direction ng relationship between two continuous variables. For instance, kung meron tayong study na tinitignan ang relationship between exercise and weight loss, ang mga researchers ay pwedeng gumamit ng correlation analysis to see if merong meaningful na connection or pagkadugtong between the number of hours of exercise per week at kung gaano karaming weight loss over a certain period ang naramdaman ng isang tao. Pag nagawa na natin ang statistical analysis, anong mga resulta ang dapat nating tignan at ano nga ba ang ibig sabihin nila? Pagkatapos gumawa ng statistics ay maraming iba't ibang numero o resulta na pwedeng tignan ng isang researcher. Pero ang pinakamadalas nating tinitignan ay ang p-value. Ang p-value ay isang numero na nagsasabi sa atin kung gaano ka-likely na ang results natin ay nangyari by random chance alone. Pag mababa ang ating p-value, usually less than 0.05, ang ibig sabihin nito ay napaka-unlikely na ang resulta na nakuha natin ay dahil lang sa swerte. So, we consider it significant at naggagawa tayo ng conclusion na merong significant na pagkakaiba sa pagitan ng mga grupo na kinukumpara natin. Pero, pag mataas ang p-value, mas malaki sa 0.05,
Ang ibig sabihin nito ay napakalaki rin ng tsansa na by luck o sa pagkakataon lamang natin nakuha ang mga resultang meron tayo. Kaya, hindi tayo pwedeng gumawa ng conclusion na merong pagkakaiba sa mga grupong kinukumpara natin. Pero paano kung wala akong makitang significant differences? Ang ibig sabihin ba nito ay palpak na ang aking eksperimento? Kung walang significant difference sa ating statistics, hindi ibig sabihin nito na palpak ka na. Maraming iba't ibang reason kung bakit pwedeng lumabas ito. Ang isang posibleng rason ay meron kang small or maliit na sample size. Pag maliit ang sample size, hindi ganun kadaling makita ang pagkakaiba-iba sa dalawa o mas marami pang grupo. Kaya pwede mo pang palakihin ang sample size mo in the future kung meron ka pang budget o oras. Ang isa pang dahilan ay variability. Dahil pag mataas ang variability ng iyong data, mas mahirap makadetect ng significant difference. Ang variability na ito can be caused by the natural variation of the individual measurements, pero pwede ring meron kang na-experience na instrument error. At pag ganun nga, baka kailangan mong ulitin ang iyong eksperimento. Isa rin nating dapat tandaan ay ang ibang statistical tests ay mas sensitive kesa sa iba. Kailangan mong piliin ng tama kung anong statistical test ang gagamitin. Dahil kung hindi sensitive enough ang statistical test mo, wala ka talagang madedetect na significant differences. At minsan, kahit todo-todo na ang ating effort, wala talagang pagkakaiba or epekto na makikita sa ating data. Marami itong posibleng rason na hindi related sa kapalpakan natin. Pwedeng wala talagang epekto yung bagong gamot o bagong treatment na ginagawa natin o wala talagang pagkakaiba ang mga grupong inaaral natin. Kung gusto nating mag-statistics, ano ba dapat ang meron sa mga eksperimentong ginagawa natin? Ang una ay meron tayo dapat isang malinaw at specific na hypothesis or research question na gustong sagutin using our experiment. Ito ang nagbibigay sa atin ng basis para piliin kung anong statistical analysis nga ba ang dapat nating gawin. Kapag dinidisenyo na natin ang ating experiment, kailangang malinaw ang pag-identify ng ating mga variables, ng ating control groups, at maayos ang ating randomization para ma-minimize ang bias ng ating eksperimento. Kailangan din nating masigurado na enough ang ating sample size para mapataas ang probability na makikita natin ang pagkakaiba na kailangan nating mahanap. Pag masyadong konti ang ating sample size, bababa din ang ating statistical power at bababa ang reliability ng ating mga resulta. Tandaan na kailangan natin ng at least 3 replicates para makagawa ng karamihan sa mga statistical tests na meron tayo. Tandaan, hindi lahat ng statistical tests ay pwedeng gamitin sa iyong eksperimento. Kailangan mong mamili ng tamang statistical test based sa iyong research question, sa iyong experimental design, at sa nature ng iyong data. Maraming statistical software at programming language na pwede mong gamitin para gumawa ng statistical tests. Ang mga software na ito ay kayang mag-perform ng calculations, mag-generate ng results, at mag-interpret ng inyong findings in an efficient manner. Pero, ang isa sa mga pinaka-accessible ay ang Microsoft Excel Data Analysis Tool Pack na pwedeng gumawa ng karamihan sa mga statistical tests na kakailanganin nyo. Hindi ba ang exciting maging isang scientist at isang mananaliksik? Baka gusto mong maging parte ng STEM community dito sa Pilipinas. Kung isa kang batang babae na nag-aaral ng STEM at malapit ka nang magsimula ng iyong thesis, gusto ka naming tulungan. Please check out the Scientia Thesis Grant kung saan pwede kang mapagkalooban ng 55,000 pesos para makatulong sa gastusin ng inyong thesis. Pwede mong makita ang procedures kung paano mag-apply para sa grant in our previous video or through the link na makikita mo sa description ng video na ito o sa aming social media pages. At meron na lamang tayong ilang linggo para sa ating Scientia fundraising para sa thesis grant na ito. Tulungan niyo po kaming tumulong sa mas marami pang batang babae na gustong mag-aral ng STEM by donating or sharing our fundraising links and channels. Ang mga paraan para mag-donate ay makikita niyo rin po sa description ng video na ito. Pwede niyo rin pong tignan ang aming social media pages. But what do you think? Nakaka-intimidate bang mag-statistics?
O excited ka nang mamili kung anong statistical test ang bagay sa thesis nyo? Let us know your thoughts in the comment section below.